Papatayin na po kami. Tingin po sa amin ay hayop na. Baboy po or aso. Nakakalungkot isipin na kinakailangang umabot sa ganitong punto si Kuya Rolly na pumasok sa kanyang isipan na sunugin ng kanilang munting tahanan na ngayon ay tupok na tupok at wala ni isa ang naisalba. Si mama nga po ay nahimatay kahapon. Binubulong ko lang. Pumasok po ako dito sa bahay na to. Sabi, ate, sino na po yung bahay ng kapatid ko? Sabi yun, humingi na ng tulong. Takbuhan rin yung mga yan para buhusan. Tiri, ano gagawin mo sa bunot? Hindi na yung makausap. Tumingin lang ng gayan at Hindi na nga makausap yung kahapon. tumakbo na, nagpunta sa loob at nagkulubong ng kumot. Later ang Ay, hindi naman akalain ng anak ko na kayo lang gagawain. So guys, good day po sa lahat. Ngayong araw po ay kasalukuyan nagbabiyahe kami ni Mac. Pupunta po kami ngayon sa bahay nila Kuya Rolly. Kasi nga nakatanggap po kami ng message kagabi na si Kuya Rolly ay talagang may ginawa na hindi talaga maganda sa kanilang tahanan. Kaya ngayon gusto ko pong puntahan sila para malaman natin kung ano ba yung may tutulong natin at na makita natin yung sitwasyon. Kasi sa pagkakabalita ko guys, si Kuya Rolly hinuli po ng pulis kahapon. Kaya tara, samahan nyo kami sa magiging biyahe namin at nang malaman natin lahat kung ano ba tong totoong nangyari. Kasi ayokong magbase lang sa kung ano yung nakita ko sa video. Gusto ko makita mismo ng personal. Kaya tara, biyahe po tayo. Ngayong araw nga ay naglaan kami ng aking kasama na si Mac para mapuntahan ang lugar nila Kuya Rolly dito sa Chaong. Para nga malaman namin o masigurado kung totoo nga ba ang balita na natanggap namin ng kinagabihan matapos mangyari ang sunog na ginawa ni Kuya Rolly. Nandito na kami sa area nila. Dito na kami sa area nila Kuya Rolly. At magparada lang tayo dito, then pasok na tayo din sa loob. Grabe, kinakabahan ako na makita yung naging resulta ng ginawa ni Kuya Rolly. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Late na tayo sa ginagawa nating action kay Kuya Rolly. Tara, pasok na kami. Maglalakad na kami dito sa area. Medyo maganda naman yung panahon ngayon. Mainit. At walang putik dito sa dinadaanan namin. Nakita nyo naman siguro sa thumbnails natin kung ano yung nangyari. Kaya noong nakaraan, pumunta kami ng police station para magtanong kung ano yung may advice nila sa amin na pwedeng gawin. Kasi nga nung bumalik kami sa munisipyo ng Chaong, ang sabi nga ay may tutulong lang nila na madalian ay kung papahuli si Rolly nung nanay, na kinakailangan daw isama ko si nanay doon sa mismong Chaong na munisipyo para siya yung magreklamo kasi hindi daw ako pwede. So ayun nga, ang sinasabi nila na ang pwede lang magawa ay kung mahuhuli si Rolly. Din ako naman, para sa akin ay hindi yun yung kailangan sana eh, kasi hindi naman gagaling si Rolly kung kukulong. Kaya sabi nila mahuhuli lang si Rolly kung hindi makakapagreklamo yung nanay, kung may gagawin na hindi maganda. So sa tingin ko eto na yun. Ito yung mga inaasikaso namin nung mga nakaraan, kaya hindi rin kami masyado nakakapunta kalahati niya para magawan nga ito ng paraan si Kuya Rolly. Madala siya kung saan dapat. Pero mukhang huli na yung inaasikaso natin eh, huli na yung lahat. At pagbungad nga namin sa kinatatayuan ng kanilang tahanan ay ito na ang bumulaga sa amin. Mga yero na sunog at mga gamit na sa tingin ko'y halos hindi na talaga ito mapapakinabangan pa. Talagang ubos yung bahay nila guys. Natupok, walang natira. Grabe oh. Umusok pa.
nasunog na yung bahay nila Kuya Rolly guys. So, sinunog ni Kuya Rolly kahapon. Grabing ginawa ni Kuya Rolly sa bahay nila guys. So, sinilaban niya, sinunog at wala talagang natira. Wala daw ang balita ko, walang naisalba dito sila nanay. Di ko lang sure kung nandito sila nanay sa kabilang bahay. Pupuntahan natin. At itatanong natin kung ano yung totoong nangyari dito. Puntahan natin sila nanay dito sa kabilang bahay. For sure nandito yan sila. Kasi wala naman ibang pag-i-stayan yan sila eh. At dito nga'y gusto ni ating ipakita kung ano man yung ginamit na pangsunog ni Kuya Rolly sa kanilang tahanan. Ito po ginamit sa inanong bahay namin. Yan? Kahapon, biglaan po. Nasaan kayo? Bakit ano? Dito po kami kasi kuya naghahasa siya ng kawit. Pag sabi sa amin, pagpapatayin ko kayo isa-isa. Hasang-hasa siya doon sa gripo. Ngayon naman nakakita siya nito, pinagtripan naman para daw wala kami. Kakain ho kami nung hapon. Kita namin kalahati na yung siklab. Wala ko kami naligtas lahat. At bago pala gawin ito lahat ni Kuya Rolly ay nag-iwan siya ng mga kataga sa kanyang pamilya. Pagpapatayin ko kayo isa-isa. Hasang-hasang siya doon sa gripo. Ngayon naman nakakita siya nito, pinagtripan naman para daw wala kami. Kakain ho kami nung hapon. Kita namin kalahati na yung siklab. Wala ko kami naligtas lahat. Pati bigas na sunog. Yung mga toyo ko, yung mga rekado. Saan galing po yung bili ni mama mo? Pinaghirapan po yung mamang papasko sa kanya ng mga kagrupo po niya. Pinamas ko ni mama mo. Opo na, Binili ng kalahating sakong bigas para may makain kayo. opo na 3.5 nga po at wala na po kaming isa saing. Then nasa loob ng bahay yon nung sinunog ni Kuya Rolly itong bahay nyo. Opo, lahat po. Grabe. Hindi po ina-expect namin na ganyan nga po ang nangyayari. Pati nga po yung tuta na sunog. Matibay na hindi pa nahugnaw po. Paano napatay ang apoy? Pinagtulong-tulungan po nitong mga kamag-anak po namin na Nagdala ng tubig. po, opo. Napuyat nga po si Kuya, doon nga po si Kuya natulog sa duyan, no? Kasi nga po, ang laki po ng dingas. Binabantayan kagabi. niya. Opo, baka, ano po iniisip namin kasi para magbabayad pa po kami pag Kasi ginanadali. nasunog. Opo. Eh, ang dami pa naman po niyan. Ibig sabihin, saan ni Kuya Rolly sinimulan yung sunog na yun? Saan niya inano? Saan Dito niya pa sa sinilaban? gilid, di ba? May ano po. Dito po niya sinuksok sa ilalim. Ah, okay. Kasi yung dito, pintuan yan, di ba? Pintuan po. Di ba, may pintuan naman po, puro damit. Nakikita niyo naman po. Mm-mm. Dito po niya nilagay sa ilalim. Bago niya gawin yun, ano yung sinabi niya kanina? Nasabi mo? Na paanihin kayo? Na papatayin na po kami. Tingin po sa amin ay hayop na. Baboy po or aso, ganun. Ang sabi niya, papatayin ko kayo lahat. Then, makalipas ng ilang minuto, nilihaban niya ng bahay niya. Nilaban ng para wala kang matulog. So, nagdala pa nga po noon eh. Yung pa nga po yung natira, nagdala pa siya, balak. Balak pang silaban ulit. Yung pong kabila. Ay, itong kabilang bahay? Opo, di ba pinakita ko po sa inyo yung natira? Balak niya pa sunugin. Buti nando kami. Masasaway po namin. Eh dito, pabalik-balik po kami kahapon. Kasi nga po parang adong-adoan na siya po sa amin eh. Eh natatakot nga po ako gawa ng mahinasa siyang maliit na kawit. Pero ito ate, Elika. Ito po ate bahay ninyo. Paano si Kuya Rolly? Paano nyo nakita gano'n nakalaki yung apoy? Naglugay po ako ng buhok. So sabi ko, magsusuid ako. Paglingan ko pong pag ganon. Nasa loob ka ng bahay? Hindi, doon po ako nakaupo. Sa may kahoy po doon. Sabi ko, hindi po ako sumigaw. Si mama nga po ay nahimatay kahapon. Binubulong ko lang. Pumasok po ako dito sa bahay na to. Sabi, ate, sinunog po yung bahay ng kapatid ko. Sabi yun, humingi na ng tulong. Takbuhan rin yung mga yan para buhusan. Yun. Kalahati pa lang nun. Dito na po yung dingas. Hindi na po talaga kaya tumakbo. Simula dito hanggang dito na. Opo, dito. Pero yung part doon hindi pa. Hindi. Ay, sunog na rin po. Papag ganun eh. Damit nga po ng kuya ko. Nandun nga po yung kuya. Nung nasusunog ito, nasan si Kuya Rolly nung nakita mo? Doon po siya nahagda, nakaupo, nakatulala po. Hindi po namin Habang ito nag-aapoy, nandun siya nakaupo. Opo, umuwi muna po. Akala ko po kakain. Ay di. Kami naman ni Mama, busy nga ako pagsusuyod, makating ang ulo, wala naman pala. May bumalik siya. Eh nung nakita namin, ito nga po yung nasusunog. Sabi ko ni Rolly, hindi daw po siya nagsunog. Huwag daw siya pagbibintangan. Huwag po, sabi ko sa kanya, huwag kayo maniwala. Binubulong ko na lang po para Yun. Yun na po, dumingas hanggang doon.
Grabe. Yung kanin po namin, buti, kinuha po namin ng tituhin namin. Yun po, pinaghati-hatian po namin ng hapunan. Tapos nung nasusunog na, paano si Kuya Rolly nadampot? Nasaan siya nung dinampot ng mga pulis? Nakatayo po doon, tawan-tawa. Tumatawa? Opo, tumatawa Ilang nga. pulis yung dumating dito? Wala po ako kasi pinuntahan ko po yung ate ko sa San Juan. Pero tingin mo ilan yung sabi nila? 4, Apat? mga 5, ganun po. Tapos, kinuha si Kuya Rolly dito? Opo, nakatayo siya. Tawan-tawa. Hindi siya lumaban? Hindi po lumaban. Talagang mabait siya. Yung, wala na po talaga sa sarili. Nung nga pong binibidyohan kapon, nung kinuha siya, tawan-tawa po siya. Wala na, hindi na ako makakilala siya. Grabe. Ayun nga po yung mga babasagin. Kaya pala ako nagpuputukan, yun po pala. Yung mga babasagin. Tapos may bago pa si mamang kahapon na binili nga pang plato at mangkok. Yung pala baso, yung pumutok palang baso kahapon. Ngayon, nasaan si Kuya Rolly nakakulong? Doon po sa may court. May kulungan doon sa court? Opo, andun po si mama, binabantayan niya. Binabantayan. Anong plano daw kay Kuya Rolly pagkatapos doon? Lunes daw po, dadalhin sa bayan, Tapos, papagamot. Tapos, idediretso na po sa Mandaluyong. Sikap na daw po ang bahala. Kasi nga, nagagalit na po yung mga polis. kasi ayun nga yung nakakalungkot lang din talaga kasi nga dapat talaga si Kuya Rolly din sa bagay hindi din naman natin sila masisi ng ganun-ganun kasi nga nung pumunta sila dito tinatry nilang i-convince si Kuya Rolly pero hindi talaga nila makumbinsi. Hindi naman nila pwedeng porsahin yung kapatid mo. Opo, bawal yung Bawal yun. posas. O nga po, Oo, kasi makakasuhan daw po sila ang magkakaproblema kapag pinersan nila si Kuya Rolly. So talagang wala silang magagawa kundi umalis ulit. Then yun nga lang, dapat ay maganda sana talaga nangyari dito ay ito ring mga ibang mga kamag-anak kung kanino natatakot si Kuya Rolly man dapat ay pumunta ulit sila kay Kap para humingi ng tulong sa barangay then sinubukan ulit na kumbinsin si Kuya Rolly at maisama sa Mandaluyong. Ilang beses lang po yung kinukumbinsi. Ayaw po talaga sa Yung tito mo dito na lalaki na sinasabing takot siya ba't hindi nagsubok? Ayaw po, hindi po talaga nakumbinsi. Hindi rin talaga. So walang magagawa din talaga dito ang barangay kung talagang hindi na kumbinsi si Kuya Rolly nung pagpunta nila dito. Ayun nga lang, siguro ang kinakagalit ng pulis ay nangyari pa yung ganito bago si Kuya Rolly magagawa ng paraan na madala sa Mandaluyong. Alam mo ate may kinausap kaming kaibigan namin pulis nung nakaraan. Kasi bumalik ako sa Chaong, din tinanong ko nga kung ano pang pwede pang ibang gawin kay Kuya Rolly. Nasabi ko baka meron silang kontak sa Mandaluyong na para lang kapag sinubukan ulit natin na pilitin si Kuya Rolly o kumbinsihin na madala sa Mandaluyong, nakatimbre na sa Mandaluyong. Kasi ang hirap na pupunta tayo sa Mandaluyong tapos walang timbre doon. Mamaya hindi tayo tanggapin, sayang yung pagod natin. And then, ang sabi nga nila, ang magagawa lang po namin dyan na on the spot madakip ay pupunta daw si mama mo doon at siya mismo magrereklamo. Tapos gagawa ng aksyon ng mga pulis para dakipin. Yun yung sinasabi nila. Opo, yun nga po. Kaso nga lang, di ba nung nakausap ko si mama mo, ang sabi niya, parang ayawin niyang ipahuli sa pulis. Papayag na po talagang isama niya dito. Nung nasunog ito, pumayag na siya. Payag na po talaga kasi nagbabanta na nga po na papatayin kami. Hindi nga po kami nakatulog nung araw na yun ng na po yung gabi, nasa labas ho yung pinto. Buksan nyo to. Ang tao lang po, yung 2 bata, tapos nandun din po ako. Takot na po ako, tinutulak ko po talaga para hindi siya makapasok. Grabe. Kaya nakipag-usap kami sa kaibigan namin na pulis na humingi kami ng payo, ano yung pwedeng gawin. Then ganun nga, talagang tama nga talaga sinasabi ng Chaong na ang magagawa lang ay kung may si Kuya Rolly ay irereklamo ng nanay. Then sinabi ko nga, si mama mo parang ayaw magreklamo. At bukod doon, parang alam mo yun, hindi siya desidido na pumunta ng ng barangay hall, ng city hall nila o munisipyo para magreklamo sa anak niya para ipakulong. Then sabi nga, kung ayaw nung magulang mo, ang mangyayari lang, madadakip lang si Rolly kung may makikitaan na hindi magandang gagawin niya. Then eto na nga, nangyari na nga ito. Opo. Na iniiwasan sana natin kahit paano na siya ay hulihin. Pero maganda naman din yung mangyayari. Opo. Kasi hulihin naman siya para idalhin sa Mandaluyong. Di ba?
ito yung sinasabi ng pulis na kailangan makitaan muna siya ng hindi magandang mangyayari. Yun nga lang nakakalungkot na kailangan pang mauwi muna sa may hindi magandang magagawa yung tao bago natin madadala doon. Kasi nga si nanay ayaw magreklamo. Pero kung si nanay sana Ayun po yung willing ano lang po ipakulong. ni Mama. Papagamot lang daw po. Kasi ang pwede palang mangyari ganito, gagawin ng pulis, na kapag ka pumayag si nanay na ipahuli sa pulis, then yung pulis na ang bahala mag-turn over sa Mandaluyong. Yun pala yung pwede mangyari. Opo. So ngayon, yun yung mangyayari guys. Dadali naman si Kuya Rolly sa Mandaluyong para Lunes daw ipagamot. po. So, yun. Grabe. Wala ko kami nailigtas kahit isa. Malakas na po talaga sunog eh. Okay, so paano ang plano nyo dito sa bahay nyo ngayon? Saan Kung kayo? may tutulong po, ay papag-ayos na lang po nila to. Kung may tutulong po, di sila na po magpaayos. Paano yung bahay ninyo doon? Kanino bang bahay yun? Sa inyo ba yun o hindi? Sa kapatid ko po, na San Juan. May halaman po kasi doon. So ngayon, dyan muna kayo nakatira, dyan muna kayo titira. Po abang ito hindi pa po ay naayos. Ibig sabihin doon, hindi ba kayo doon pwede magtira sa bahay ninyo na yun? Saan po? Doon? Doon nga po kami lagi. Hindi, ibig sabihin ko yung titira na kayo doon. Eh, uuwi pa yata po sila. Magandang hapon po. Ay, tinan mo naman. Grabe. Ako hihimatay. Nasa court po, binabantayan po. Mabuti ng na lang po, kapatid ko. nagkataon ding wala sila nanay dito sa ano, no? Kita mo araw. May usok pa eh. Kasi kung gabi, Ay, ang gabi, baka tulog ang gabi. ay oo. Ay, di tinan mo mga bagong bilhin dyan. Doon po sa kakabila. Nung ano pa yung tiya, gabi, tulog pa kami. Sabi niya, susunugin ko to. Sabi, kinakabahan Nagsabi na kami pala ni ng Mama. ganun, ano? Tapos naghasa-hasa ng kawit. Sino ba? Papatayin ko kayo. Ano kapatid niya? Si Rolly. Si Rolly ba? Hindi ganun yun? Hindi pa nagdadagalit? Hindi, yun ay umpisa lang. Yung pong pagkapok sa ulo. Ari po, dalawang dito. Na kulang-kulang 2 buwang tiniis niya yun, hindi sinasabi sa ano. Napansin namin doon, nagiinuman doon eh. Sabi nung aking hipag, patingin nga ako ng ulo mo, ba't ka laging may binda? Kandelarya po. Doon na kayo. Dali, bawal. Kaya ako binibindahan, baka O, doon na kayo, bili. O, toy, alde. O, di siyempre, tinignan nung aking hipag. Nung makita nung hipag, sumilit ang dugo. Manakawan na, huwag lang masunugan. Kaya nga po. May natitira pa pag nanakawan. Ay, wala pa. Andyan nga po yung kalahating sakong bigas ka po, nasunog. Sunog din. Ay, di mo ang pinggan, oh. Yung mga Yan nga po, oh. ng mga bata. Po, pati po yung certificate, sunog din po lahat ng gamit dito. Birth certificate nyo? Dito nga po, sunog. Wala Sunog na din? po. Oh, dito nga po nakasa, lahat ng gamit po namin nandito. Iyon po naman. Ay, si Mama tatakbo pa. Pinipigilan. Walang nasaktan, walang nasaktan. Ang gamit mapapalitan pero yung buhay ng tao. Pag talagang namatay ka, patay na talaga. Yun ang Doon, mangyayari. antok ngayong kagabi. Doon siya natulog sa duyan. At May kuryente ka kayo? sunog din po. Ang kuryente? Opo. Butit hindi nagdekla pa ng Ay, kuryente. ari nga inagapan ng anak ko. Pagka nagtatakbo, nililigo yung aking anak at nadaanan niya, alam ng baka. Nadaanan daw niya si Tiri din eh. Nagnilit-nit na ng bunot. Di sabi daw niya, Tiri, ano gagawin mo sa bunot? Hindi na yung makausap. Oh, tumingin lang ng gayan at Hindi na nga makausap yung kahapon. tumakbo na, nagpunta sa loob at nagkulubong ng kumot. Later ang Ay, hindi naman akalain nung anak ko na kayo nang gagawain. Nakagayak na ng pagligo, pumunta na sa banyo na malakat yung apo ko. Sabi, Lala, ang bahay ni Lala Gili, ang laki ng apoy. Di ako hilabas na dindini sa adat, 2:00. Ako'y Diyos ko po, ama. Ay, baka tunog ako, ari mag-iinang ari. Muntik na kami matulog, tiya. Muntik na. Oo, Antok na antok na kami. Hindi kami lagi nakakatulog. Tulog na yung mga bata niya ng hapon. Diyos ko, kala mo. Grabe. Ay, ako hihimatayin doon. Ay, ang daming alalay ko. May taga-supak ng tubig. May taga-hilot sa High blood pa naman kayo. Ha? Si Mama nga gumulong na. Nahimatay si mama mo? Nahimatay po kahapon. Nasalo po namin ng kapitbahay namin. Sabi, Sabi, pagulong-gulong na paparni, ako sino gang hindi magkakaroon. sabi pa kahapon, tama na, wag na, hindi nyo na mapipigilan. At malakas na ang apoy, wala na. Tutuwa pa kayo nung pagkagaling sa bahay Oo, namin. tuwan-tuwa Sabi, nga ate, yun. ate, yung nalikong kong pera doon sa garden, iniuwi ko, bumili ako ate ng 1 kabang bigas. Nag-grocery ako. Tapos, bumili daw sa 1 kilong pusit at 1 kilong tulingan. Sabi daw itong Tire, Ma,
Ako na magluluto niyan. Di akala naman niya ayos. Tinaktak yung isang buong betchin, galit na galit. Pagkain ko tayo ako, nahilo. Layo ako nung pagkatapos ko kumain inubos ang Utak niya. Wala na. Wala na sa wisyo talaga eh. Dito to si Jenny sabi, Hindi naman nagtatrabaho. nagpresenta si Tiriin sa magluluto. Ate, aba, bumalik ka doon. Pantayan mo, huwag ka magtiwala. At maya't maya iba ang takbo ng isip ng anak mo. Yan nga, gusto kumare, alam mo. Pero buti na nga lang Doon po na ang kayo. gagawin nila. Hindi naman Udel, ikukulong doon si na Rolly kayo, sa Udel. kulungan. Dadalhin sa Mandaluyong. Again. Dadalhin daw po sa Mandaluyong. Opo. Sa magagamot. Yun po ang magandang mangyayari. Ay, Kap, Oo, ay, hindi yung... gawaan mo ng paraan niya. Ipapatingnan mo na sa doktor. Ipapacheck up. Kung anong Pag na-confirm na may problem sa pag-iisip, dadalhin sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong. Pero matik po yun, yun ang lalabas kasi wala na talaga sa wisyo si ano. Bihira siyang magkaroon ng isip na matino. May mga hallucination siya eh. May mga nakikita. Malimit siya na. Parang sinapian. Opo. Matik po yun. Nung batang yun nag-aaraw. Kaya nga po nung nagpunta ako ng pulis, nagtanong kami sa pulis kung anong pwedeng gawin. Hulihin nga lang daw magrereklamo si nanay. Then sabi ko kung ikukulong, parang hindi naman deserve kasi mabait nga eh. Hindi siya gagaling dun eh. Ang gusto ko sana, madala ng Mandaluyong. Then sabi nga ng pulis, ang pwede lang mangyari, na kahit kung ayaw magreklamo ng mama niya, kung may magagawa si Rolling talagang kahit hindi maganda na ano sa mga kapatid, mas manakit, huli na nila. Then yung pala dadalhin nga sa Mandaluyong kapag hinuli. Maganda pa nga. Ay, ano nga, malama. Iyan talaga tunay na gamot nila. Ay, wala na. Opo. Siya ang nagtatabas. Oo nga po eh. Oo, kilala yan. Kaya hindi deserve din ni Rolly kung ikukulong lang eh. Kasi hindi naman niya gugustuhin niya kung normal siya. Makadisgrasya Hmm. pa. Stress. Hindi siya gagaling. Sabi nga nung kuya, sabi, alam mo kuya, sabi doon sa anak ko, alam mo kuya, naaawa din naman ako. Siyempre, wala naman sa sarili niya. Oo po, Kaya totoo, nagawa niya eh. totoo. Kaya ako'y naaawa din. At baka daw pag pinasok sa... May dala-dala pa tayo. Mabugbog. Pati may dala-dala pa sa kabila at yun namang kabila susunogin. Uling kabila. Grabe. Ang tinutulugan po namin. Sabi manda ka, babalkan kita. Susunugin ko lang yung bahay. Abay, sabi doon sa bunot. Kaya pala sabi ko, niya, ma, ay tayo umalis. Yung lungkot dito, yung mga gamit pala, mga papers na sunog din. Sabi naman ng ina, Yung mahirap. si mama lagi hindi. Pero at least okay lang, at least walang nasaktan sa kanila. Ang importante. Mahal na mahal yun eh. Ilang panahon na siyang nagsusuporta sa pamilya. Hindi akala. Ang nakaano talaga apik ko noon, ari kanyang nabutas din sa ulo. Hindi nyo alam kung sino nagbutas ng ulo niya. Ay, wala namang umamin. Abot ito sa upa. Hindi daw ho yung pokpok Kaya na siya barong daw nagkaganon kasi abot yung utak. Na-check pala ng doktor. Oo, di pinadoktor yung anong sabi Na-check ko pala ng sa'yo, doktor inuman eh. doon na inalis yung binda niya, sumirit ang dugo. Namalakat na yung hipag ko, sabi, Kuya Tony, ay si Tiri, nasirit ang dugo sa ulo, hindi kami kukulo na naman diya. Itatakbo nga sa ano, sabi, bakit kari-kari at bigay binaba? Alam naman yung si Bibian, kung saan lagi yan sa gayang nasasaktan. Ako'y oo nga, bakit kay, ay ako pagkagay ang biglaan mare, ako'y namangatan, ako'y hihimatayin. Diyos ko. Na-check pala ng doktor eh. Oo, At saka ano, madaming gamot. di ba po eh, kaya nga niya pinukpok ng kapatid nito kasi napagkamalan niyang siya yung pumukpok sa kanya. Di ibig sabihin po, ang talagang sanhi nun, marahil, pinukpok talaga siya. Kasi, Kasi- ate, akala ko yung pumuksok sa ulo ko, ate. Sabing gayon. Ay, napukpok niya na. Napagkamalan nga niya yun yung pumukpok sa kanya eh. Doon, ay sabi ni nung ina, sige, pukpukin mo yung kapatid mo. Hahampasin kita na ring urang. Yung gayaan niya, yun, saka pa natauhan, sabi, ate, pinatawan niya yung halo bula. Mari ko din naman. Sige po, ingat po kayo. Salamat sa concern niya. Sige po, sige po, sige po. Sige, bless po sa inyo. Mga taong simbahan, aray. Kaya pala, ibig sabihin, eh, possible talagang totoong na hampas talaga si kuya mo sa ulo. Ano, doon, Madalas siya may kinakausap siya yung namatay na Carlo. Ang parang rakap. dinadaitan siya, ano. O dinadaitan May na. barkada kasi yung binaril. Yung namatay sa harapan niya yun. Oo, sa harap niya binaril. Parang siya, doon siya nag-umpisa nung natulala. Hanggang yan, inakabidyo yung nakagayaan doon sa bangkay noong binaril. Kaibigan niya. Oo, sadya kaibigan niya yun. Diyan kakamay niya sa anong bait noon. Pa siya rin kahapon, si Rolly, tuwa pa. Ma, ako na magluluto. Di, wala naman si Jaylee.
Ayun nga lang, Tiya, ang isang buong na betchen, Sabi, ano tinaktak. ba gusto mo luto? Madini sa ano kasi adobo na laang at ginataan ang tulingan. O sino doon? Ginataan ang tulingan eh. May gitno sa ilalim ng Pero kahoy. nakain nyo naman yung niluto niya. Nahilo naman kami at tinaktak yung isang buong betchen na malaki. Pagkatapos namin kumain, hilo. Mga inantok. Eh. Mga inantok, pero hindi kami natulog. Pumili ng Diyos, pinainin ng Diyos doon. Ano bang pwede nating ano? Pinabili halaga 1,000. Bakit 1,000 gamit? Ganito. Ngayon, doon muna kayo matulog sa bahay ng kapatid mo, no? Tapos, antay natin yung maging resulta kay Kuya Rolly hanggang Martes kung siya ba ay madadala sa Mandaluyong. Tapos, babalik ako dito. Titingnan natin kung ano yung pwede namin may tulong sa inyo para makapag-build kayo ng kahit pa paanong matitirhan nyo ulit. Kasi yung bahay nila, alam ko sa kapatid mo yun, di ba? Opo. So, dito, titingnan natin kung ano yung pwedeng mabuild ninyo na bahay kahit light materials, ano? Kasi hindi naman pwedeng doon kayo kasi siyempre pinatayo din ng kapatid mo yun. Kapag ka umuwi din yung kapatid mo, nakakaya naman na nandoon kayo lahat. Di ba? May pamilyado na ba yun? Meron po. Oh, yun pa. Pamilyado na pala yun. Hindi kayo pwede doon. Pero yung may-ari ng lupa, pinapayagan pa naman kayo dito. Hindi naman siya, ano, Sadyang hindi na yung pinapaalis yung mga yan. buti naman. Ayaw pati ni Rula, sabi ko, doon sa kanyang, may kapatid pa ako doong maigi-igi ang buhay doon sa Puok. Ay ang sabi doon na nga pagtayo ng ano, sabi ko, Bunso, ayaw ni Rulan at nahindiya daw siya. Ayaw din yung kanyang arawin, mas malapit. Malayo sa kalsada. Malayo sa kalsada. Ay siya. Grabe. So guys, sa lahat po ng mga viewers natin, sponsor, sa mga gusto po mag-donate din, tumulong dito kala ate sa pamilya ni Kuya Rolly, message lang po kayo sa amin para pagtulong-tulungan natin na ma-build ulit yung nasira nilang tahanan. Tsaka sa mga gusto mag-donate, wala po silang naisalba na mga gamit. Kahit ano, damit man lang, kahit damit wala talaga. Wala talaga. O kahit damit, wala silang naisalba. So sa lahat po ng mga gusto rin mag-donate na mga kababayan natin. Message lang po kayo kay Commander Marcos or sa akin. Basta gano'n, antay natin hanggang Martes, ha? Tapos babalik ako dito, pag-usapan natin kung ano pwede natin gawin dito, ha? Ay, siyempre, Grabe. Yan, pwede na ko yung pagbili naman ngero pag may pambili ko kami. Pero sana ang dinadalain ko si Kuya Rolly, sana hindi na makabalik dito, no? Hanggat hindi siya magaling. At nagpapasalamat din ako sa mga kapulisan natin. Then syempre, pasalamat din tayo kay Kap na gagawa niya ng paraan to para si Kuya Rolly ay may dala kung saan dapat. Salamat sa kanila sa pag-aasikaso din ng mga ganitong pangyayari. Okay? Ngayon may pagkain na ba kayo? Bahala na po. Meron pa naman doon po konting sinain. Pagkakasya na po ulit. Kakasya nyo na lang. Nasaan yung mga iba mong kapatid? Yung lalaki? Yung panganay po. Oo. Mahihain po yun. Nasaan yung isa mong kapatid, yung ate mo? Saan? Nasa kabay po. Nagaano? Nag-araw-araw po doon. Pero alam niya, nandito siya nung nangyari? Sinabi ko nga po at ako po yung nandun kahapon. Yung pinukpok ng bato? Opo, nandun nga po. Siya yung nandun? Opo. At umiiwas nga po, may phobia na po kasi yun eh. Pag nasigaw pa lang at nanginginig na po tuhod noon, kaya ayaw po niya umuwi dito. Hindi namin na-expect na masusunod. Magbili muna kayo ng pagkain niya, ate, ano? Bawa mo to. Bumili kayo ng pagkain niyo muna, ha? Tapos, anong araw ba ngayon? Sabado? Linggo, Lunes. Mag-aantay lang naman tayo hanggang Lunes para malaman natin yung resulta. No? Paano si mama mo doon? May tulog na ba si mama mo? Wala pa po, mamaya pa po uwi. Baka pwede niyo siyang palitan doon kung ba't kailangan bantayan. Sabi daw po ni Ka, pag hindi daw po magpapakamatay. Baka daw kung maisipang magpakamatay. Oo, tama naman. Siya nakakulong po doon sa Oo. daan baka daw kung maisipang Tama naman si Kap. magkulong kung ano, yun ang kaya binabantay. Oo, tama si Kap. At least, makita kung mangyari man yun, mapipigilan or kung hindi mapigilan,
may ano talaga, may saksi na mahirap kasi sila, baka sila kap ang masisi. Sabihin, baka sila kap yung gumawa. Di ba? Mas maganda nga naman yun na may bantay talaga doon. Barangay Tano doon. Kay Baka pwedeng mapalitan niyo si mama niyo mamaya para makapagpahinga. Po, ano po, dalawa po, manugang po ni mama, dalawa. Okay. Sige. Sa ngayon, tinignan ko lang kung ano. Kita ko sa video, kala ko nga ano lang. Sabi ko baka hindi naman dito. Pero nakita ko yung area, sabi ko dito talaga yun. Hindi ko na pagaya kanina, ika ni Ote. Hindi, pinasa ko lang kay Tita Open. Ano ba? Ay, dalawa na ko ito sa pila. Wala. Kawawa din yung aso, no? Oo, nahanap yung, wala yung palang may anak. Nakakainahin eh. Umiiyak nung Wala ano. niya, kaninang umaga iyak na iyak yung nanay. Hinihimod niya yung Ayun o, doon sa may part doon yung apat niya, naging ano Kawawa na, naman. rupok na, abo na. bilis talaga yun. Puro kating na yun. Ari, pagpasok. Dinig ka, mami. Ang dami pang mga karton-karton sa loob. Mami, dinig niya inano sa ilalim. Talagang kasi mga damit, tapos nandun yung pinamili, tapos yung box, nandito yung box na inano pa nila, galing sa kanila. Yung spaghetti, pansit. Di ba namin papakalaman yun, nasunog na. Iipon niya si Jelay ng sabi 3.5 yung pinamili niya kahapon. magtatag-araw mami, mag-iipon ako ng maraming bigas kayo, mga pagkain namin. Nasunog naman. Dahil magtatag-araw nga daw. Walang magiging trabaho yung kanyang panganay. Nanalo yun sa games. Tuwan-tuwain nung kami po yung nag-Christmas party. Nag-guardian po kami. Nag-Christmas party po kami. Eh dinagdagan, ginawang 1-3. Galing ano. Aming Pangulo. Tuwan-tuwa na sana. Sa palanggana, nilagay yung kasi nangyari. Sige ate, babalik na lang kami dito ha. Basta ingat na lang kayo dito no. Tapos si mama mo, yun nga, palitan nyo na lang para makapagpahinga din. Tapos mag-pray lang tayo, ha? Mag-pray tayo na sana may mga tao pa din na gamitin si God para makapag-donate din dito sa inyo, ha? Kasi wala talaga guys, wala silang naisalba dito. Kasi sobrang lakas na nung apoy nung nakita nila. Okay, ate? Okay, sige. Kagabi pa nung kami mga tulog, sabi sa amin, susunugin ko kayo pag lumabas kayo. Papatayin ko naman kayo isa-isa eh. Naghasa na siya ng naghasa na talaga. Hinasa ng kanyang kawit. Lambot na kami tiya, uli doon, uli din ni kahapon. Lambot na kami ni mama. Mga lambot na kami pabalik-balik. Ay mama, gusto ko nang matulog. Ay, Pero ron ako ang hindi mga pwede. dumating. At talagang sub-sub naman yung panganay niya. Nandun po yung panganay namin. Puro Wala pang talagang namin yun eh, panglakad, pang Ito bago pa yung mga plato, pero wala sunog. Bili pala ni nanay kahapon yan. Yung mga plato na yan. Tuwan-tuwa pa naman daw kahapon. Nakakalungkot isipin na kahit man lang ang kanilang mga papeles ay lahat nasunog. Halos wala talaga, as in wala. Walang natira o naisalba sa kanilang mga gamit. Nung humingi siya ng pang-music kay nanay kahapon, hindi pa umaalis si nanay para mamili. Nakabalik na. Ay, nakabalik na. Wala ng pera. Ang sabi niya wala siyang pera. Sumigaw na si mama kasi may si mama sa poso. Sabi, oh, tingnan mo, ano yung wallet ko? Parang parang napataas yung boses. Dahil sa galit na si kuya mo. Kasi hindi nabigyan ng pang-yosi. Lumayas kayo, mga Tapos tumakbo na si mama mo nun. kita ko, nagtatakbo. Inaiwan lang ako dito, hindi naman Sabi ako ko eh, aray, balak, huwag ka nang paibaba daw siya kinakin. Naiwan kami mga bata dito kami Huwag na, bumalik ka doon. Aba, bantayan mo si Tiri. Yung pa pinagluto mo, alam mo naman yun babago-bago ang isip. Baka sinabit ang bahay nyo. Ay, para ako nagbilang anghel mamaya-maya ngayon. Ganun na nga nangyari. Na malakat na yung apo ko, yung aking... Sino ka nakita sa ito yan? Si Tutuyan. Hindi, yung sinisili po yung sinabibiyak ako. Ay naman, si Tutuyan, saan kaya naman din ang sila, gabing gayaan. Noong si Princess na, lumabas ka, natutupok ang bahay nila na Jilly. Ay, di ako tatakbo na din sa kanilang harap. Ay, makita ko kay Diyos ko pong apoy at ari na lang natitirang yero. Wala na ari.
Ako, Diyos ko po. Pero kung siya hindi nagsimula, may sasalba niyo ika yung ano. May sasalba ko agad yun. Ang inuna. Ay, doon nga. Dahil may pinto doon eh. May Kung dito nandun. niya inuna, ay Nandun lahat nakatambak yung pinamili ni mama. Pwede na't hindi nadama yung linya na kuryente. Hindi ba bayaran pa namin yung bayarin? Saan pa kami daming hahagilap? bayarin. Ayun ang inuna nung anak kong bahusan ng tubig. Hindi Yung naman siguro nagbibigat doon. paanong bayaran alam na gayon. Aksidente naman yun. Hindi naman alam na. Wala naman may ginusto, hindi naman alam ni Rolly yun. Hindi paano-ano lang siya Kuya Marco pa yung Pasulput-sulput. kanyang ano. Misa may time na okay. Pag nakain ako, nadaan dyan. Mami, kain na. Oo, nagtinan mo sa mga yan. Pag ako'y Eh, sa akin narito. nga ang tawag eh, gigising. Hoy, may pagkain na tayo, hoy. Pagluto nyo, mga basta gano'n. Mumurahin kayo. Sabi, hoy, ano, Yossi ko, hoy. Hoy lang ng hoy. Kay mama nga, Jelly. Naga? Gusto na? Kay kuya eh, hindi na tawag siyang kuya. Walang Yun nga, parang ano na Hindi niya nakikilala, hindi siya naimik eh. Tulad kahapon ang Oh, dumating. hindi, may mix. Sabi, anin mo gayan. Ba't ipinapasok mo doon? Titig lang. Yung tingalang gayan eh, nagtakbo na sa loob. Uy, maya-maya sabi ko eh, Mulso! Mulso! Ang laki ng apoy ng Uy, bahay ni sabi pa doon Titi." nakalagay doon sa ano eh. Sabi ha? Juan, ba't nasunog yan? Oo. Sabi ko, Hindi nakatayo niya siya alam. doon. Nakatayo doon. Sabi, ano yung sabi, Sabi niya, may, ba't nasunog yan? Nung hinuhuli po, may sabi niya, bakit daw nasusunog? Sino daw may gawa? Ah, Sabi, bakit nasusunog yung bahay niya? Kasi Sino nung may gawa? dumaan si ang iyong tiyo, sabi, oh, ba't sinunog mo yan? Hindi, maliit lang yan kanina. Hindi ko alam ba't kay lubak eh. Oh, Tapos nag pero nung siya na hinuli, nakaposa siya. oh pinusasabi yung tawa ng tawa. mabait taon, tawa ng Mabait- talaga. Pag tinatanong siya sinunog mo, ay hindi ako marunong magsunog. Yung gayon. Hindi ako nagsunog noon. Ay di ibig sabihin, may nag-aano sa kanya. Yung namatay na May yung nag-uusap sa binubulong. kanya. Nasapi. si Marco. Si ano, si Carlo. Si Carlo. Carlo. Oh, si Carlo. Nadaan ako kayo minsan dyan nga kuya, na doon sa may anong nakaupo. Nakagano sabi. Ulo, lagi ka naman walang sigarilyo pare. Yan na nga, may kausap ganun. eh. May kausap Gusto siya pa. doon sa may anong May nakagano kausap pa siya. Parang kausap niya yung tropa niya na namatay. Ulo, lagi ka na naman walang sigarilyo pare. Ganun. Nakakatakot naman yun. No? May kausap pa Kuya, siya. sabi ko, sino kayong kausap na rin? Minsan Di nagtatakbo mo ah. kikilabutan. Minsan nagtatakbo sabi, sinong nahabol mo? Ah, mga minor kami yung pare ko. Tinatakbo na naman ako kaya hindi binibigyan ng sigarilyo. Lagi gayon. Lagi na sabi, pare, lagi ka na lang walang sigarilyo. Kapag abot ka sa kanya ng... Kasi gano'n ka nagdadya. Ika, sino kausap ng mga yun? At makalipas nga lang ang ilang minuto na pag-uusap namin, si Nanay Jelly ay dumating galing sa pagbabantay kay Kuya Rolly. Umiyak ilay, wag na. Wala na tayong magagawa. Andiyan na yan. Gagawin na lang yan. Lakasan mo loob mo, magagawa din yan. Tulong-tulungan na lang. Ay wala, tigulan nga kanina talagang kagabi pa eh. Doon siya natulog nga. At kagabi malakas pa rin tiya din. Pinapatayan nga niya, sabi ni... Nakakailang uling siya. Akot ng tubig. Hindi na ako kuya. Baka ano din, makagapan sa community. Wala ka piyatang tulong nanay. Wala pa. Tulog ka na muna. Huwag ka na pati umiyak. Papagawa na lang tayong bago. Ano? Yung mas maganda, no? Gawa sa sako. Basta ano. Oo, basta bahay. Di okay lang yan. Kaya mo na. Ang importante wala sa inyo nasaktan. Bahay lang, napapalitan naman yan. Yung buhay, importante di kayo nasaktan. Ano? Kumusta si Kuya Rolly dun? Wala, sabi ko, tutoy, kukuha lang tayo pera, pambili si Kirilyo, pumayag. Iniwan namin doon. Hinatid ako, Ari. Sabi ko nga, palitan muna kayo doon sa pagbabantay. At si Kuya Rolly, baka nga may hindi magandang gawin din dun sa pinagkakakulungan sa kanya. Pero sa Lunes naman pala, dadalhin siya sa bayan. Titingnan kung pwedeng dalhin sa Mandaluyong. Nagsimula pala yan sa sigarilyo lang, nanghihingi ng pang sigarilyo. Sa galit na naman. Hindi, awang, di ko lang po alam. Sa sigarilyo lang. Kasi sabi ni Ate Kapo, nanghihingi daw ng sigarilyo. Wala ka na nga daw may bigat, pinamili mo na. Oo.
Pinamili ko utoy, 3,500, pinaskuhan ko lang, bigay sa akin kapatid, 1,000. Tapos Kaya nga po, pinagsayawan ko pa yung 3,300. Pinamili ko plato, utoy, bigas, lahat yan. Mga gamit, wala. Bagong bili ka. Bagong bili ko yan. Dami kong, megit 1,000 yung pinamiling gamit. Na gamit na pang Biyahan mo na at makapalitan naman natin yan, ano? Pray lang tayo kay God. May mga kababayan din naman tayo na tutulong sa atin sigurado. Lahat ho yung gamit sa eskwela ko, walang sa school, wala lahat. Sige na, basta babalik kami dito ng Lunes matapos yung resulta nung kay Rolly, no? Opo. May binigay akong cash doon kay ate, bili na muna kayo ng pwede nyo makain, ha? Opo. Okay, sige po na. Huwag ka na umiyak, basta Salamat po sa inyo. tutulungan namin kayo, ha? Kitang-kita namin kung gaano kalungkot si Nanay Jelly na pinagmamasdan ang kanyang tahanan na nasunog. Alam ko na pinaghirapan niya na maitayo ang tahanan na ito para lang kahit papaano meron silang nasisilungan ng kanyang mga anak. Tingnan natin si Kuya Rolly dun sa barangay kung saan siya nakakulong. Pero hindi ko alam kung pwede pa ang video dun. So yun nga, ito nga yung sinasabi ko nung nakaraan. Kaya si Kuya Rolly din ay sabi ko kinakailangan kung ano yung hinihingi niya. Kagaya nun, Yossi lang naman yung hinihingi niya, kailangan maibigay. Kasi nga, doon siya nagtitrigger. Kapag wala siyang maibiling Yossi, hindi siya nabigyan ng nanay niya, doon na siya talagang nagagalit ng todo. And then yun, doon na siya nagsisimula na mag-oromentado. Kaya nga sabi ko noong nakaraan, ibigay natin kung ano yung gusto niyang hinihingi niya sa Pang-Yossi. Kasi hindi naman natin siya mapipigilan sa bagay na yun Kasi nga wala siya sa tamang pag-iisip. Kaya kailangan ibigay muna natin para sa ganun hindi siya magwala. Kaso nga lang, dumating sa point na si nanay na hinihingay niya ay nagkataong naibili na yung pera niya na napaskuhan, so wala na siya naibigay kay Kuya Rolly din. Doon na nagalit. So kakaawa lang kasi wala talaga natira sa bahay nila guys. As in, kahit plato, kutsara, wala talaga. Nang makarating nga kami dito sa barangay nila, ay dito namin nakita si Kuya Rolly na pangsamantalang nakakulong dito malapit sa kanilang lugar. At dito sinubukan ko siyang kausapin o kumbinsihin na ngayong darating na Lunes na sana siya ay sasama ng maluwag sa mga tao na tutulong sa kanya para siya ay madala sa pagamutan. Kausap naman natin si Kuya Rolly at pumapayag siya na magpa-check up sa Lunes. Punta rin tayo dito nung maaga para din makasupport tayo kalakapitan, para kumbaga malay natin makatulong din tayo na makonvince si Kuya Rolly. Isa tayo sa makapag-convince sa kanya. Dito na si ate, papalit na. Papunta ka na doon? Papunta ka doon? Palitan mo si mama mo, baka ma-high blood. Ano? Sige. Pupunta pala di pa sa atin magsabay. May uwi na kami ngayon at sana madala ka agad si Kuya Rolly sa sa Mandaluyong, pero idadaan daw muna siya sa PNP bukas. Then bago dalhin siguro dun sa psychiatrist o kung sino man magtitingin na doktor. Then siguro sila na bibigay ng referral nun para madala sa Mandaluyong. So ayun, nakakalungkot lang na isipin na yun nga na nagawa ni Kuya Rolly yung ganung bagay. Then mahalaga naman, walang nasaktan at bukod doon, madadala na si Kuya Rolly sa Mandaluyong. Diba? Yun lang naman ang kailangan mangyari ni Kuya Rolly. Magamot, hindi para ikulong sa kulungan kasi hindi makakatulong sa kanya. Okay? So maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog namin na ito. And sa lahat ng gusto mag-donate kay Kuya Rolly, please mag-message lang po kayo sa amin para
tulungan natin sila. Salamat po. God bless po sa lahat. Had my arms open for your love. Oh, oh, I want to be near you. I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah. Oh. They sing hallelujah.